So ayun, good day sa inyong lahat mga technician, no? Meron tayong repair dito na Devant LED TV. Titignan natin kung ah, paano yung magagawa natin dito. Ang issue nito is wala siyang backlight. Hindi gumagana ang backlight. So ito troubleshoot natin yung ano mang pwedeng naging problema. So naisaksak ko na to dati. May power nga, nag-iba yung kulay. Itong kanyang indicator but wala siyang backlight. Hindi gumagana yung backlight mo. So, dalawang maging pwedeng problema yan mga technician, no? So, mayroon siyang paring may problema sa backlight driver or mismong sa backlight problema, no? Pwede alin sa dalawa na yan. So, titignan natin kung saan yung nagka-problema and ito troubleshoot natin kung paano ba natin ito masusolusyonan. Pero bago niyan, siyempre, papakita ko sa inyo na buhay talaga yung power supply niya and blackout yung kanyang problema. So, saksak natin, no? So, mapapansin nyo, meron siyang power. Makita nyo naman may power siya. Ayan. Oops. Nagkulay blue na siya, nag-automatic on. Pero, walang backlight. Hindi nagpakita yung display, di lumabas yung kanyang display. So, good ang power supply nito. Good din ang kanyang system. So, it's either backlight driver ang nagka-problema or LED mismo. So, maaring may pundi ito. So, paano natin gawin? Paano natin troubleshoot? Tignan natin kasi in case na ganito yung problema ng TV mo, pwede mong sundan ito. Baka same din tayo, same brand din tayo, no? Sa LED pa. So, yun. Buksan natin to and para makita natin. Babalikan ko kayo kasi medyo matagal yung pagbubukas nito. Okay? So, yan mga technician, no? Nabuksan na natin. Ito yung kanyang board. So, unang gagawin natin dyan, o gagawin mo, is check mo yung mga pyesa. So, katulad nito, nakita ko, meron siyang lumobong capacitor. Yan. And possible, yan yung kanyang problema. Ayan. Kung makakita mo itong lumobo na to, yan yung kanyang problema. Malamang sa malamang. Kasi, yan ay supply ng papunta sa backlight driver. Ito, unplug natin muna. Naka-unplug pala. Yun. So, may sign na, no, na nandito talaga sa board ang problema. Wala sa backlight. So, disconnect ko na itong kanyang backlight. So, ito yung supply na kanyang backlight, no. So, kung may tester ka ng backlight, pwede mong i-test muna. Katulad ditong gagawin natin. Meron tayong dito, backlight tester. So, importante na may ganito kang aparato yung pang testing ng backlight. Para syempre para malaman mo kung buo yung kanyang backlight. Kasi kung wala ka nito, hindi mo malalaman basta-basta. So, hassle, magbubukas ka pa, buksan ng LCD, angat mo ang LCD to check kung buo yung kanyang backlight. No? So, ayan, ito, marami sa online ito, sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Pwede kong maglagay ng ng link sa baba. Check mo kung gusto mo bumili nito. Marami tayong mabibili. Mura lang to, wala pa tong 500. So, piliin mo ito, gantong klase, magandang klase ito. Siyempre, investment mo na rin. So, ayan. On natin. So, ito yung may 300 volts na supply. DC siya, no? Ayan. So, 300 volts. Dito tayo. Tagalin mo na yung cap. So, ingat tayo dito sa 300 volts na to kasi, non-oriented din to. Mataas to. Ayun. So, umilaw yung kanyang backlight, no? Papakita natin. Goods yung kanyang backlight. So, umilaw dito banda. Ayan, no? Umilaw yung kanyang backlight. So, ibig sabihin, buo talaga tong backlight nito. Ang problema nito is nasa board. So, ayan. Ngayon, titignan natin kung anong volts yan. Kakalasin natin siya. Ayan.
yung board nito ay ano pa, masasabi ko na fresh pa yung kanyang board. Dito lang bandang hindi okay na kasi nagkaroon na ng discoloration yung ano, board, yung wala na yung pagka green niya. Okay, bale. So syempre tatanggalin natin yan, capacitor na yan. So tingnan natin yung kanyang ano, voltage, yung kanyang value, I mean, para syempre yan din yung ipapalit natin, no? Ayusin ko lang ito medyo. Ayun, syempre mga technician, no? Salamat mga pala sa inyong suporta. Salamat sa inyong panonood sa aking mga video, no? So meron na tayong 2K plus na followers, subscriber po, no? So ayun, kung bago ka lang sa channel ko, inanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel para syempre malaking tulong yun sa channel natin para ma-reach out pa natin yung mga kapwa natin technician or mga syempre gusto rin matuto sa gantong larangan, no? So yun naman yung importansya nito, yung isa sa pinakang goal natin kung bakit tayo gumagawa ng video is to spread din yung gantong mga idea, kalaman syempre sa mga gustong matuto, at higit sa lahat yung mga nagtitipid kumbaga sa paggawa ng mga gantong unit. And yes, may uwido naman sila na na gumawa, and yun, makakatulong tayo sa pamagitan nito. So yun lang, pa-like and pa-subscribe yung ating channel para lagi ka ring updated sa ating mga mga tutorial katulad nito. So marami pa tayong tutorial, and ayun, I hope na matutulungan mo ako sa part na to, and para syempre yun nga, mai-spread natin yung ganitong information and makatulong tayo sa ibang ka-technician natin, so, kapwa natin technician. So ito, tuloy tayo. Capacitor na 35 volts. Ayan. Tapos 330 UF. So sa gantong board, ganito talaga yung mga value ng capacitor nito. Nasa 35. So ito, kanyang output is 63. Input kasi nasira, no? 63 volts yung output, yung kanyang pinakang input supply ang nagka-problema. So syempre kailangan natin ng panghinang diyan. So huwag tayong magpapalit ng mas mababa dito sa capacitor nito. Oops, may kuryente. Discharge . So tanggalin natin to. Ayan. Atake lang natin siya. Huwag na natin muna ipapump kasi double-sided yung kanyang print. Medyo mahirap. So better na tanggalin natin. Hugutin lang natin siya. Tsaka natin siya ipapump. Ayan, lumobo. So malaking factor to. Kasi kinukulang niya sa supply, bitin yan. Hindi niya napapagana yung backlight. And syempre tatanggalin natin yung dito natin siya ipapump. So kung wala kang pump, so diskartehan mo na kung paano mo ikabit to. Ano lang naman to at tawag nito dalawang paa lang naman yan. But remember, may polarity yan hindi siya pwedeng magbaliktad, kasi pagbaliktad yan lolobo ulit yan, puputok. 35 volts yan, mataas yung yung pumapasok supply dyan, nasa 20 plus yan na out. 24 yata, mga 24. So ayan, hanap tayo ng palitan natin siya ng capacitor. So ayun mga technician, hindi ko pala na-play yung video kanina. Daldal ako ng daldal, na ikabit ko na, di pala na-play yung video. So balik tayo, so kung mapapansin nyo, napalitan ko na yung capacitor. Eto. So mapapansin nyo, mas malaki siya, mas mataas. So ang difference niyan is sa microfarad.
Ito kasi 330 UF nakalagay sa kanya, 1000 UF. So mataas, no? So okay lang 'yan. Mas maganda na mas mataas minsan yung microfarad, yung kanya capacity. And ang importante lang dito is tama yung voltahe, parehas, no? 35 volts parehas. So pwede tayong magpalit ng ganyan, mas mataas yung farad niya kumpara dito. Ang babantayin lang natin, huwag lang siya bababa sa 330 microfarad at hindi rin bababa sa or tataas sa 35 volts, no? So basta't mahalaga masusunod natin yung voltahe, okay? So ayan, nahina ko na, di ko na naipakita sa inyo kanina kasi kala mo naka-play yung video natin, naka-post pala. So negative, hindi pwedeng magkano to baliktad. Negative tong kulay puti, is positive tong walang guhit. So ang polarity niyan is ito yung negative, yung may guhit-guhit na yan, tapos may guhit sa gilid na makapal. Yan yung negative yan. Doon dapat nakatapat itong guhit na yan. So testing natin, no. Kung okay na siya. So tutuloy natin yung isa. Kasi babalik rin natin yung papakita ko sa inyo mamaya. So hopefully wala na siyang ibang problema. Yan, make sure na ilagay natin lahat to bago tayo plug in. Or bago natin i-power on yung unit, backlight, saka yung power cord. So sisilipin muna natin si babaw kung bubuhay yung kanyang backlight, no? Ayan. Dapat umilaw to. So may power na ba? Ayun, di ba? Umilaw siya, So ibig sabihin, ito yung kanyang naging problema, no? Tingnan natin si babaw sa kanyang display. Baliktarin natin. Ayun, no? Di ba? Goods na siya. Ayan. Ayos. Goods pa, okay pa siya. Ang ganda ng TV na to. Maliit siya pero linaw. So ayun lang mga technician, sana may natutunan ka sa video na to, no? Sana nakatulong sa'yo kung paano mag-troubleshoot. So ang kanyang problema is ito lang. Salamat tayo, hindi backlight ang sira. Ang kanyang nagka-problema lang is lumobo yung kanyang capacitor. So big factor ito, malaking factor ito. Kasi hindi na siya nakakapagbigay ng enough supply para sa inverter para sa backlight, yung backlight driver, I mean. So, yun. Salamat sa inyong panonood and God bless sa inyo lahat mga technician.